Malapit na ang fiesta dito sa amin mga mare, kaya naman naisipan ko na nga din na gumawa nitong pang dessert dahil medyo naiinip na nga din ako. Matrabaho din kasi to at saka medyo matagal lutuin, kaya naman bago pa nga mag fiesta ay lutuin na natin. Ube halaya nga pala itong gagawin natin at napakasarap nga nito lalo na nga sa mga fiestahan. Nasa 2 kilos nga din pala itong gagamitin ko na purong ube, kaya naman medyo madami din talaga. Malalaki nga din to, kaya naman pagkahugas ko nga dito ng mabuti ay hinati-hati ko lang din sa saktong laki lang. Papakuluan lang din natin to hanggang sa lumambot at pagkatapos ay papalamigin lang natin at pwede na nga din natin tong balatan. Kailangan nga ay makinis ito mga mare, kaya naman tatanggalin na din natin yung mga matitigas na ugat na umabot nga doon sa kanyang loob. Mapapalaban nga pala ang mga braso natin dito mga mare dahil pagkabalat nga dito ay kakayudin naman natin to gamit nga itong cheese grater. Eto nga din pala yung mano-mano na paggawa ng ube halaya at hindi na nga din ako dito gumamit ng food processor. Nako, tiyagaan is the key talaga dito bago tayo makakain ng napakasarap na ube halaya. Montik na lang talaga akong maabutan ng fiesta sa kakakayod nito. Nag-start na nga din ako ditong magluto at una nga ay magpapainit lang tayo ng 2 cups nitong purong gata. Sunod naman ay ilalagay na nga din natin kagad itong mga nagadgad natin na ube. Alam nyo din ba mga mare na bukod sa gatas ay isa din talaga ang gata sa nagpapasarap at nagpapalinamnam talaga sa may ube halaya. Yes mga mare, kaya naman kung hindi nyo pa nga nasubukan ay itry nyo na din. So dito nga ay hahaluin lang muna natin to hanggang sa masipsip ng ube yung ating gata. Maglalagay din tayo dito ng evaporated milk at isang malaking lata nga yung ilalagay natin dito. Maglalagay din tayo dito ng isang malaking lata ng condensed milk at 1/4 kilo naman itong asukal. Huwag kayong mag-alala dito mga mare dahil hindi talaga to sosobra ng tamis. Sa pagluluto nga pala nito mga mare ay mas maganda talaga na hindi minamadali. Mahinang apoy lang din at kailangan nga ay medyo malakas ang braso mo dahil maghahalo talaga tayo dito ng maghahalo. Medyo nakulangan pa nga ako sa kulay nito, kaya naman nag-add pa nga ako dito ng 1 kutsara ng ube flavoring and color. Hinalo ko lang ulit to ng mabuti para naman magpantay din yung kulay. After 30 minutes naman ay ganito na nga siyang haluin at medyo mabigat na nga din. Pagkalipas naman ng 1 oras ay eto na nga siya mga mare at naluto na din. Inakunat ko pa kasi to mga mare para nga mas masarap at saka mas matagal ding masira. Dito nga pala ay naka-off na itong kalan at maglalagay lang din tayo ng 1 kalahating kutsara ng margarine. Matutunaw naman na to sa init at magdadagdag sarap na nga din. Nako, napakabango nga din mga mare nung nilagyan na ng margarine. Nakakatulong nga din to para hindi mag-dry itong ating ube halaya at mas maganda nga ding tignan. Pagkalamig nga nito ay pwede na nga din nating i-transfer dito sa ating mga lagayan, kagaya na nga lang nitong lianera. Pa-flatten lang din natin to para mas magandang tignan at naglagay na nga din pala ako dito sa mga plastic container. Oo nga pala mga mare, pwedeng-pwede nyo nga din pala tong ibenta lalo na nga sa mga dadating na okasyon. Napakasarap din naman kasi nito, kaya naman siguradong mabebenta din. Eto na nga pala lahat yung nagawa natin mga mare at para nga ito ay mas lalong tumagal ay takpan lang din natin at ilagay lang din muna sa ref. Hindi na nga lang ako sigurado mga mare kung aabot pa to sa fiesta dahil napakasarap talaga. Hindi naman kasi siya sobrang tamis, kaya naman hindi ka nga din dito masyadong mauumay. Shoutout nga pala kila Romel Lemes from Quezon City at kay Gabriel Salvador from Davao.